So, hi guys. I have students here na tatanungin kung mahalaga pa bang pag-aralan ng buhay ni Rizal ngayon. So, in my opinion lang, mahalaga ang pag-aralan yung buhay ni Rizal dahil siya yung siya yung model na, yung model example ng pagiging isang Pilipino. Kumbaga, may parents tayo as our model, siya yung nag-serve ng representation natin ng identity. Yung mga ideals niya, yung mga naging experiences niya, mga naging so experiences, tapos values, yes, mga ganun. Yun yung pagiging basis ng ating Pilipino. Not to mention na siya, makabayan siya. Pinipili niyang mas tayo sa mas lamang tayo kaysa sa mga Kastila. Or at least, kasing level tayo nila. Kaya nagkaroon ng revolution eh. Dahil sa mga sinulat niya, sa mga letters, ayun. So, ano yung mga natatandaan mong naging contribution ni Rizal sa bansa natin? Okay, ang dami. Alam mo yung nalibutang kanya, di ba? At filibusterism. Yan rin yung mga yun yung pinaka-influential, kumbaga. Tapos yung sama mo pa yung mga naging stories ng experiences niya sa Europa, sa dapitan. Ayun. Di ba, naalala ko pa nga yung sa dapitan. Marami naging umunlad yun dahil sa mga turo niya. Di ba, siya doon, pinatapos siya doon. Ayun. Na musbong ang dapitan sa timeline niya. At sa revolution naman, kahit hindi siya masyadong nabuhay para sa revolution na yun, siya pa rin naging inspiration ng mga Katipunero. So, ayun lang. And thank you for your opinion. So, hi guys, welcome again. So, this is the second student na interviewin ko at hingin natin yung opinion na kung mahalaga pa bang pag-aralan natin ang buhay ni Rizal ngayon? I think, kasi si Rizal, isa siyang tao na napaka-ahead of, his time. Like, yung mga ideyas niya, para sa mga, para sa mga bata, para yung mga education para sa kanila. Tapos, isa rin siyang role model, kumbaga. Kasi dati yung mga Pilipino, medyo natatakot pa sa ibang tao galing sa ibang bansa. Oppressed talaga tayo. Siya yung nagbigay ng daan sa atin para talaga lumaban tayo, i-embrace natin yung kultura natin. Kung di natin yung pag-aaral, syempre makakalimutan din siya yung mga contributions niya. Lalo yung ginawa niyang mga libro, which is yung way niya para lumaban talaga sa hierarchy ng church. Ang iba pang punto ay isa talaga siyang napakagaling tao para lang kasi kahit ang daming makakalaban niya, dami niyang kalaban, umuusad pa rin yung pagiging totoong Pilipino niya. So, ito yung second question ko. Ano yung tumatak sa utak mo nung may ka sa Rizal, sa story ni Rizal? Tumatak sa isip ko kung paano siya, gaano siya mabuting Pilipino, isang tao. Kasi siya, kahit na nabaril siya, sa likod, alam niya mamamatay siya dahil para dito. Pinipili niya pa rin yung tingin niya tama, na kahit mamatay siya, kahit na mamatay siya na maaga, ganun pa rin yung tingin niya sa basta't makatulong lang siya. So, yun lang. At salamat sa mga opinion na binigay mo sa amin. So, hi guys. This is one of the students that I'm going to interview. At tatanungin natin siya kung mahalaga pa bang pag-aralin ngayon ang buhay ni Rizal.
So, sa aking palagay ay mahalaga talagang pag-aralan ng buhay ni Rizal sapagkat alam natin na siya ang ating pangbansang bayani. So, dapat kilala natin or alam natin ang kanyang buhay or mga pinagdaanan bilang pagtatanaw na rin ng or balik loob na rin sa kanya sa mga nagawa niya upang maging malaya tayo sa mga kamay ng mga mananakop sa atin. So, para sa'yo, ano yung tumatak sa'yo na ginawa ni Rizal para sa ating bansa? So, bilang isang bayani nga, katulad ni Rizal, ay marami siyang nagawa para sa atin. Ngunit ang isa sa tumatak sa akin ay ang pagsulat niya ng mga nobela na Nalimitangere at El Filibusterismo, na kung saan ay nakatulong upang magkaroon tayo ng sariling pagkakakilanlan bilang isang bansang Pilipinas na minulat tayo na kung sino talaga tayong mga Pilipino, na kahit na ang dami niyang pinagdaanan ay itinuloy niya pa rin ito para nga magkaroon tayo ng sariling pagkakakilanlan or kalayaan. So, ayun lang and thank you for your opinion.